Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo Popoy at Bea at magandang tanghali rin sa mga loyal listeners na kagaya ko. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Nick, 27 years old at nakatira dito sa Manila. Bagong listener lamang ako ng inyong programa. Nalaman ko lamang po ito nang minsang i-share ng kaibigan ko sa Facebook ang isa sa mga kwentong itinampok ninyo at mula nga noon ay na-hook na ako. At ngayon nga po ay sumulat ako sa inyo para ibahagi sa inyo ang parte na ito ng buhay ko. At handa po akong mahusgahan ng maraming tao sa kwento ko. Sisimulan ko po ang aking kwento noong ako ay 7 taong gulang pa lamang. Mahirap lamang kami noon. Nakatira sa isang barong-barong sa isang squatters area dito sa Maynila. At hindi po ako lumaki sa masayang pamilya. Tamad po ang tatay ko noon. Walang permanenteng trabaho at lagi siyang natatanggal dahil sa ugali niyang hindi marunong makisama. Lasenggo at babaero po ang tatay ko. At kapag ka nga nakakainom siya, ay sinasaktan niya ako at maging ang nanay ko. Tatay! Tatay! Ano na naman, Nick? Kanina ka pa tawag ng tawag ah. Tay, nagugutom na po ako eh. Wala po ba tayong pagkain? Paano tayo kakain hindi pa dumadating nanay mo? Aalis-alis ng bahay, hindi man lang nagluto na makakain natin. Pero tay, kumakalam na po sikmura ako eh. Abay, tiktisi mo. Anong gusto mo gawin ko? Nandito na ako. Sa wakas dumating ka rin. Akala ko hindi ka na darating. Namumuti na ang mata namin sa gutom nitong anak mo. Asan yung perang kinita mo ngayon? Eto na, mahal ko. Teka, ito lang kinita mo ngayon? Pasensya ka naman, ha. Kaunti lang yung nagpalabas sa akin ngayon eh. Tsaka alam mo naman na hindi ko pa kayang tumanggap na madaming labada dahil kakagaling ko lang sa sakit. Pambihirang buhay naman oh. Hindi mo ba alam kung gaano kaliit to, ha? Hindi mo ba alam, Luz? Mahal, pasensya ka na ha. Hindi ko naman ginustong magkasakit ng ganun eh. Paano hindi mo inaalagaan yung kalusugan mo? Dahil dyan sa kapabayaan mo, nadagdagan na naman gastos natin. Lumiit na naman yung pangkain natin. Diyos ko, pambihirang buhay naman to. Sorry na, mahal. Anong magagawa ng sorry mo? Kulang tong pera mo, Luz. Ano gusto mo mangyari? Mamatay tayo sa gutom? Baka pwedeng mangutang na lang muna tayo ulit dyan kay Aling Teresa ng Delata. Nick, anak, pwede bang pumunta ka dun sa tindahan ni na Aling Teresa at umutang ka ng Delata? Pero nay, ginawa ko na po yun kanina. Hindi na po ako pinautang ni Aling Teresa. Mahaba na raw po listahan ng utang natin sa kanya. Diyos ko naman, best buhay to. Nanay, tatay, nagugutom na po talaga ako. Di na po ba talaga tayo kakain? Isa ka pang bata ka. Wala kang ibang alam sabihin kung di kain. Kain! Paalamunin kang bata ka. Wala ka namang pakinabang! Ngayon naman, iiyak-iyak ka. Ano, ha? Ha? Ano ka, bakla? Aliga nga dito na maturuan ka ng leksyon. Aray, tay! Tama na po! Dapat lang yan sa'yo na magtagda ka. Mando! Tatay, huwag niyo Mando, na po tama na. ako Huwag nasaktan si saktan! Nick. Mando, ano ba? Tatay! Anak mo pa rin yan. Pati ba naman si Nick nagbubuntanan mo ng galit mo? Anak? Wala akong anak na iyakin. Tsaka alam mo, kasalanan mo to eh. Kasalanan ko. Kung marami ka lang kinita ngayon, hindi tayo magugutom ngayon. Mando, ginagawa ko ang lahat para kumita at magkaroon tayo ng pagkain araw-araw. Ginagawa mo lahat? Pwes, kulang yung ginagawa mo.
Mando, napapagod din ako. Kaya nga ako nagkasakit, di ba? Tsaka akala ko ba, maghahanap ka ng bagong trabaho. Isang taon ka na walang trabaho mula nang napatalsi ka sa warehouse na pinagtatrabahuhan mo dati. Ako ang hari ng tahanan na to. Wala kang karapatang sumbatan ako. Nandito kayo para pagsilbihan ako. Diba ang sabi mo nun, kapag kinasal tayo, nangako ka na hindi mo hahayaang makaranas tayo ng hirap? Hindi mo kami hahayaang magutong na mag-ina mo? Pero ano to? Anong klase ng buhay ang pinaparanas mo sa amin ngayon, ha? Ikaw na babae ka, ang dami mong kuda. Manahimik ka na nga lang, pwede? Kundi malilintikan ka rin sa akin. Lagi na lang ba tayong ganito, ha, Mando? Isang kahig, isang tuka na lang tayo sa araw-araw na ginawa ng Diyos. At hindi mo na nga kami mabuhay ni Nick ng maayos eh. Ang lakas pa ng loob mong mga babae. Ano sinabi mo? Akala mo hindi ko alam? May iba kang babae. Nung may sakit ako kesa samahan mo ko sa ospital, nandun ka sa babae mo. Grabe ka, Mando. Sinusumbatan mo ba ako, ha, Luz? Sinusumbatan mo ba ako? Hindi naman sa ganun. Hindi! Nanunumbat ka na eh! Halika nga dito! Aray, Mando, tama na! Masyado kang mapanumbat na babae ka! Dapat lang yan sa'yo! Tatay, huwag niyong saktan si nanay. Tumahimik ka dyan, Nick! Kundi malilintigan ka ulit sa akin! Pero tay... Ayaw mo manahimik, ha? Pwes, halika dito! Ayoko na. Ayoko na, Mando. Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko na lagi nagtitiis sa hirap at gutom. Ayoko na lagi mo kami sinasaktan ng anak mo. Ano ibig ko sabihin? Mando, lumayas ka sa pamamahay na to. Tatay, saan po kayo pupunta? Bakit po kayo nag-iimpake ng mga damit nyo? Luz, paalisin mo nga itong sinik. Ang kulit! Ang daming tanong! Di ako makakapag-impake ng maayos na ito eh. Malilintigan ulit sa akin yan. Nick, anak, halika muna rito kay nanay. Okay po. Nay, saan po pupunta si tatay? Anak, may pupuntahan lang ang tatay mo, ha? Saan po siya pupunta? Sasama na siya sa ibang babae niya. Ibang babae? Hindi ko po kayo maintindihan, nanay. O yan ha, tapos na ako mag-impake. Aalis na ako. Bahala na kayo sa buhay nyo dito. Nay, ba't di niyo po pinigilang umalis si tatay? Hindi na, anak. Kahit ano namang gawin ko, nakapagdesisyon na siya. Kung dun siya masaya, hindi ko siya pipigilan. Nay, hindi niyo na po ba mahal si tatay? Kaya hinayaan niyo na lang siyang umalis? Hindi, anak. Mahal ko ang tatay mo. Mahal na mahal. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, kaya ko siya pinapalaya. Hindi ko pa rin po kayo maintindihan, nanay. Bata ka pa, anak. Hayaan mo, pag lumaki ka na, maiintindihan mo rin. Hindi na po ba babalik si tatay? Hindi ko masasabi eh. Pero mabuti na siguro na wala yung tatay mo. Wala nang makakapanakit sa atin. Popoy at Bea, nilisan nga kami ng tatay Mando ko at sumama na siya sa ibang babae niya. At nang umalis si tatay, si nanay ko naman ang nag-iisang nagtaguyod sa akin. Mula nga nang umalis si tatay Mando, napansin ko na palagi nang malungkot si nanay.
Bata pa ako noon pero ngayon lumaki na ako ay doon ko naunawaan kung bakit malungkot si Nanay Luz sa pag-alis ni tatay. Mahal pa rin ni Nanay ang tatay ko. At umaasa siyang isang araw ay babalikan niya pa rin kami. Pero hindi na kami binalikan ni tatay, Popoy at Bea. Noong mga sumunod na araw ay nanghina si Nanay Luz dala ng pagod sa paglalabada at sa matinding kalungkutan niya o depresyon. At isang araw nga ay binawian siya ng buhay habang hawak ko ang kamay niya at nakikiusap na huwag niya akong iwan mag-isa. Nang mamatay ang nanay ko ay nakitira ako pansamantala sa isa kong tiyuhin. Palipat-lipat ako ng tirahan dahil walang gustong kumupkup sa akin ng pangmatagalan. Kaya bata pa lang ako ay natuto na akong magbanat ng buto para buhayin ang sarili ko sa araw-araw. Popoy at Bea, lumipas ang maraming taon, nagbunga naman ang lahat ng pagtitiis at pagsisikap ko. May maayos akong buhay, may bahay na tinitirhan, at may asawang maalaga at mapagmahal. Nang ikinasal kami ng asawa kong si Lara, ay ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako tutulad sa tatay Mando ko na mapanakit. Aalagaan ko ang asawa kong si Lara at mamahalin hanggang sa makakaya ko. Good morning, love. Oh, love. Gising ka na pala. Mukhang mabango yung niluluto mo ah. Natakam tuloy lalo ako. Siyempre naman. Ayan, love. Pinagluto kita ng bacon, fried egg at sinangag. Your favorite breakfast. Salamat, love. Swerte ko talaga sa asawa ko. Kahit buntis sa baby namin, nagagawa pa rin ako ipagluto. Bulero. Naku, love. Sa 2 years nating kasal, kapag pinupuri kita, lagi mo sinasabi na bulero ako. Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? At magkakaanak na ako sa'yo, oh. Yun nga. Kasal na tayo, love. At magkakababy na tayo. Wala na akong kawala sa'yo, kaya hindi mo na ako kailangang bulahin pa. Hindi naman kasi kita binobola. Totoo lahat ng sinasabi ko, love. Ikaw talaga? Ang aga-aga pinapatamis mo kaagad yung araw ko. So naniniwala ka na sa mga papuri na sinasabi ko sa'yo? Oo na. Dali mo naman magpaniwala. Binobola lang talaga kita eh. Ikaw talaga? Sige na, ako na maghahain ng mesa na makakain na rin tayo. Ay, alalayan na kita umupo, love. Kailangan niyo mag-ingat pareho ni baby. O ito, pagilan na kita ng upuan. Salamat, love. Pwede ba makakiss kay baby? Ikaw talaga. Oo naman. Okay. Mwah! Baby, excited na kami ni mami sa paglabas mo. Excited na rin si baby for sure. Kaso, 6 months pa yung kailangan nating hintayin. 6 months na lang yun, mabilis na lang yun. Sa bagay. Oh, love, eto na yung sinangag oh. Ginaya ko yung paraan paano magluto ng sinangag yung nanay mo. Maraming asin at saka bawang. Buti hindi ka naman nahilo naduduwal habang nagluluto. Ang daming bawang ito ah. Hindi naman. Baka matapang lang siguro yung sikmura namin ni baby. Mabuti kung ganun. Sige, tikim nga nito. Ayos. Kuhang-kuha mo yung luto ni nanay. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Sayang lang, hindi ko siya nakilala. Kaya mo na. Pakaramdam ko naman masaya niya tayong pinagmamasdan kung nasaan naman siya ngayon. At masaya siya na ikaw na pangasawa ko. At masaya lalo na magkakaapo na siya. Ganun ba? Eh kung nabubuhay man siya ngayon, malamang magkakasundo kayo. Palagay ko rin. Siya nga pala, Nick. Ano yun, love? May tumawag sa landline natin kanina. Hinahanap ka. Hindi na kita tinawag kasi akala ko tulog ka pa eh. Sabi ko, tumawag na lang siya mamaya. Anong pangalan ng tumawag? Hindi ko sure kung nakuha ko ng tama yung pangalan kasi medyo malabo yung linya. Martin Sanchez daw? Martin Sanchez? Kilala mo ba yun? Sa totoo lang, hindi eh. Pero kahit sa office ko,
Ilang beses nang ng tawag yung Martin Sanchez na yan kaso tinatanggihan ko. Hindi ko kasi kilala yun eh. Baka malayo mong kamag-anak? Sanchez din yung apelido eh. Kung kamag-anak ko man yun, malamang sa side ng magaling kong tatay yan, kaya hindi ko kilala. Alam mo namang mula nung iwan kami ng tatay ko nung bata ko, matagal ko na siya tinuring na patay. Tsaka medyo makulit yung Martin Sanchez. Mukhang desperadong makausap ka. Kanina nga, may nabanggit pa siya tungkol dun sa tatay mo. Di ba kwento mo, iniwan kayo nung bata ka pa? Oo, love. Kaya mas lalong ayaw kong kausapin yung Martin na yun. Pag tungkol kay tatay, wala na kaming dapat pag-usapan pa. Pero love, baka importante yung sasabihin. Hindi naman mangungulit yun kung wala naman, di ba? Bahala siya mangulit hanggang sa magsawa siya. Tsaka Lara, hindi ko alam kung paano niya nakuha yung number ko sa office at tsaka yung landline natin dito sa bahay. Kaya parang nag-worry ako sa safety natin eh. May feature ba yung phone natin na pwedeng i-block yung number ng Martin nang hindi na makapamerwisyo pa? Ang alam ko meron. Sige, tawag na lang ako sa network provider natin at ipagtatanong ko kung may block feature yung landline natin. Pero wag mo munang isipin yan. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo at baka malate pa tayo lalo sa mga trabaho natin. Eh di sabay na lang tayo maligo para hindi tayo malate. Loko ka talaga, Nick. Ay, sa wakas nandito na rin sa bahay. Buksan ko na nga tong gate. Nick Sanchez? Ikaw na ba yan? Teka. Sino ka? Anong ginagawa niyo dito sa labas ng bahay ko? Bakit mo ako kilala? Iho, ako to. Ang Tio Martin mo. Martin? Teka, ikaw ba yung makulit na tawag ng tawag sa opisina ko tsaka dito sa bahay? Pasensya ka na, Iho. Mahalaga lang itong sasabihin ko tungkol sa tatay mo. Kaya gusto lang sana kita makausap. Alam niyo, wala na akong oras pakinggan kung ano man yung sasabihin niyo. Dahil wala na akong paki sa tatay ko. Iho, huwag mo naman sabihin yan. At paano niyo nalaman tong bahay ko ha? Nick, hindi mo ba ako natatandaan? Si Tio Martin mo ito, kapatid ng tatay mo. Ako ang kumupkup sa'yo ng ilang araw nang mamatay ang nanay mo. Nung dito rin kami sa Maynila nakatira na mag-iin ako dati. Hindi mo na ba naalala? Tio Martin? Teka, Tio Martin, ikaw nga. Ay, pasensya na po, hindi kagad kita nakilala. Ayos lang, Iho. Pero bakit po ba kayo nandito? Ano bang pakay niyo talaga sa akin? Tungkol ito sa tatay mo, Nick. Tio Martin, pasensya na. Mula nang iniwan kami ni tatay, tinakwil ko na rin siya sa buhay ko. At wala na rin akong pakialam sa kanya. Pinalayas ng nanay Luz mo ang tatay mo. Hindi niya ginustong iwan kayo. Pinalayas siya. Nakalimutan mo na ba? Pinalaya siya ni nanay dahil may iba siyang babae at palagi niya kami sinasaktan ni nanay. At hindi ko nakakalimutan na gabi-gabi, bugbog ang inaabot namin ni nanay kapag galit siya o nakainom. At wala siyang kwentang ama. Iho, patawarin mo na ang tatay mo. Ang tagal na nun. Siya ang dahilan kaya namatay si nanay. Kahit na sinasaktan ni tatay si nanay, mahal pa rin siya ni nanay at umaasa si nanay na babalikan kami ni tatay. Sobrang na-depress si nanay mula nang umalis siya. Nang hina siya, tuluyang namatay. At alam niyo ba kung anong huling sinabi ni nanay bago siya namatay? Hinahanap pa rin ng tatay. Gusto niyang makita ang tatay bago man lang siya mamatay. Sinubukan kong sulatan na tawagan ng tatay nun para pakiusapan na puntahan kami ni nanay bago man lang siya mamatay. Pero wala akong narinig mula sa kanya. Kaya tingin niyo, Tio, mapapatawad ko ng basta-basta na lang si tatay? Nahihibang ka kung oo ang sasagot mo. Naiintindihan ko na masama ang loob mo sa tatay Mando mo. Pero may kailangan kang malaman tungkol sa kanya. At kaya ako nandito para pakiusapan kang sumama sa akin sa Catanduanes. Tio Martin, hindi ba kayo nakakaintindi? Lahat ng tungkol kay tatay wala na akong pake. Kaya kung yun lang po yung sadya nyo, pasensya na. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Parang awa mo na, Nick. Sumama ka na sa akin sa Catanduanes. Pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Nakikiusap ako. Popoy at Bea, hindi ako tinigilan ni Tio Martin ng ilang araw. Talagang mapilit at makulit siya. At
At napagtanto ko nga na hindi niya ako titigilan na tawagan at puntahan hanggat hindi ako sumasama sa kanya sa Catanduanes. Kaya naman isang araw ay pumayag na nga ako sa kagustuhan ni Tio Martin na samahan na lamang siyang lumuwas kung saan daw tumira ang tatay ko at ang kabit niya. At yun nga ay sa Catanduanes. At nang makaluwas na nga kami sa probinsyang yun, doon sinabi sa akin ni Tio Martin na patay na ang tatay ko. Namatay daw ito dahil nabangga ang sinasakyan nitong motor ng isang truck, ilang buwan lang daw ang nakararaan. At pusta ko, kaya nabangga ang tatay ko ay dahil lasing itong nagmamaneho. Gusto lang daw akong padalawin ni Tio Martin sa puntod ng tatay ko at ipakilala sa ilang kamag-anak doon. Kaya pinilit ko na lamang na makisama kahit na gustong-gusto ko na agad na makabalik ng Maynila ng mga panahon na yon. Nick, iho. Salamat at sumama ka sa akin dito sa Catanduanes. Kung hindi lang naman po sa pagmamakaawa at pangungulit niyo sa akin, di ako pupunta dito eh. Ang mahalaga nandito ka na at dinala mo pa rin ang puntod ng tatay mo. Tio Martin, tatapatin ko na po kayo Noon pa man matagal ko nang tinuring na patay ang tatay ko. At ngayon nalaman kong totoong patay na nga siya, sobrang saya ko. Iho, ano ba? Tatay mo pa rin siya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Nga po eh. Tatay ko siya kaya may karapatan ako kung anong gusto kong sabihin sa kanya. Tsaka, hindi naman niya ako maririnig kasi nga patay na siya. Pero Nick... Ayun lang po bang baka niyo sa akin? Kung ganun, uuwi na ako ng Maynila. Ano kasi iho, may isa pa akong bagay na hindi nasabi sa'yo tungkol sa tatay mo. At ayun talaga ang pakay ko kung bakit kita pinapunta dito sa Catanduanes. Ha? Ano na naman yan, Tiyo? Basta, palalaman mo rin. Dito tayo sa kanan. Ito nga pala ang bahay namin. Tara, pasok ka. Mika! Nico! Tio Martin? Tio Martin, nandito po pala kayo. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mano po, Tio? God bless you, Mika. Namiss po kita, Tio. Ako rin, Mika. Namiss din kita. Naalagaan ka ba nitong Kuya Nico mo habang wala ako? Hindi po. Lagi po akong inaaway niyan. Paano kasi ang kulit-kulit mo? O siya, tama na ang pagtatalo. Nandito na ako. May pasalubong po ba kayo sa amin? Ba, syempre naman. Pero mamaya ako na ibibigay, ha? Hello po. Ako po si Mika. Nico po. Hello din sa inyo. O sige na, Nico. Libangin mo muna yung kapatid mo dyan malapit sa puno. Maglaro muna kayo doon. Okay po. Bye, Tio Martin. Bye, Kuya Nick. Oops. Parang pareho kayo ng pangalan ng Kuya Nico ko. May O lang sa dulo yung kay Kuya Nico. Aba, o ano. Matalino ka talagang bata, Mika. O siya, laro muna kayo at mag-uusap lang kami ni Kuya Nick nyo, ha? Tara na, Mika. Pamangkin niyo po ba yung mga batang yun? Oo. Ilan taon na sila? 13 years old na si Nico, 7 years old naman si Mika. Ang biba ni Mika, no? Si Nico, tahimik lang yan. Lalo pat kamamatay lang ng tatay nila. Ganun po ba? Sino po ba ang tatay nila? Kapatid niyo rin po ba ni tatay? Nick, sa totoo lang kaya kita pinapunta rito dahil kina Nico at Mika. Ha? Bakit po anong kinalaman nila? Nick, sina Nico at Mika, anak sila ng tatay mo kay Miranda. Iyo, mga kapatid mo sina Nico at Mika. Ano? Kaya gusto kita makausap noon pa man at kaya kita dinala rito sa Catanduanes para sana kupkupin mo na sila. Wala nang mga magulang ang bata. Nasaan ba magaling na nanay niyan? 3 years nang patay si Miranda dahil sa stroke. Tapos eto nga, kamamatay lang ng tatay ni Nico at Mika. Ng tatay nyo. Bad trip. Kahit kailan talaga tong tatay ko? Namatay na nga lang, may iniwan papasanin sa akin eh. Nick, ano ba?
Wala bang pwedeng ibang kumupkup sa mga batang yon? Yung kamag-anak ng nanay niya, wala ba? Sinubukan kong hanapin ang mga kamag-anak ni Miranda pero bigo ako. Eh yung iba pang mga kamag-anak niyo ni tatay. Nilapitan ko na rin pero ayaw nilang tanggapin ang mga bata. Hindi naman kasi sila nakakaangat sa buhay gaya mo. Eh ba't hindi na lang po kayong kumupkup? Teka, hirap din ako sa buhay. Nung bata ka nga, di ba? Hindi kita tuluyang nakupkup kasi Kasi pinalayas ako ng asawa niyo dahil palamunin daw ako at hindi niyo naman daw ako anak. naalala mo pa pala yun. Pasensya na. Eh sino bang bata makakalimot ng ganun? Walang batang makakalimot kapag pinaramdam sa kanya ng isang tao na hindi siya kagusto-gusto at kamahal-mahal sa isang tahanan. Alam kong nagkulang ang tatay mo nun sa'yo at nagkulang din ako sa'yo. Pero kasi wala na akong ibang malapitan tungkol kina Nico at Mika kundi ikaw. Tsaka ikaw ang kapatid ng mga bata, kaya dapat lang na sa'yo siya mapunta. Tio Martin naman, nag-iisip pa kayo? Hindi pa kami handa ng asawa ko sa ganyang responsibilidad. Buntis pa ang asawa ko at nag-iipon din kami para sa paparating naming baby. Tapos, bibigyan nyo kagad kami ng responsibilidad? At hindi lang isa, kundi 2 bata pa. At hindi ko pa kaano-ano. Anong hindi ka ano-ano? Mga kapatid mo sila. Kahit na. Hindi ko nga kilala yung mga yan eh. Bakit sa akin ibibigay? Kaya pasensya na Tio Martin. Mababait na bata naman yung 2. Hindi ka magkakaproblema sa kanila. Sandali, tatawagin ko si Mika. Malambing tong kapatid mo na to. Mika! Mika! Halika rito saglit. Bakit po, Tio Martin? Mula ngayon, kay Kuya Nick mo na ikaw sasama, ha? Kayo ng Kuya Nico mo. Kaya sige na, makipag-usap ka sa kanya para makilala mo pa siya. Hi, Kuya Nick. Kumusta ka po? Tapos na po ba kayo mag-usap ni Tio Martin? Gusto niyo po ba ako samahan maglaro? Tara po, laro tayo. Mika, bitawan mo ako! Bakit po? Ayoko makipaglaro sa'yo. Mukha ba akong bata sa'yo para iyain mo ako maglaro ha? Sorry po. Nick, wag mo naman sigawan ng bata. Mika, pagpasensya mo na ang Kuya Nick mo ha. Pagod lang kaya mainit ang ulo. O siya, balik ka muna sa Kuya Nico mo ha. Doon ka na muna makipaglaro. Ano ka ba naman, Nick? Bata yun tapos ginanon mo? Ginanon din naman ako ng tatay ko ah. Hindi naman ako nagreklamo nun. Sige na Tio Martin. Kung yan lang ang pakay mo, aalis na ako pero pasensya na. Hindi ko makukup-kup yung mga pamangkin mo. Popoy at Bea, hindi ko talaga naitago ang galit ko nang binigla ako ni Tio Martin na akuin ang responsibilidad sa mga nakababata kong kapatid. Na para bang ako daw dapat ang umaruga sa kanila dahil kapatid ko sila sa ama. Kaya ng araw ding yon ay umalis ako ng Catanduanes at bumalik na nga ng Maynila. At ng araw na yon ay hindi lang ako kay Tio Martin nagalit. Muling nabuhay ang puot ko sa tatay ko. Pati ba naman sa pagkamatay niya ay bibigyan niya pa ako ng problema? Popoy at Bea, pagkaalis ko ng Catanduanes ay tinext ako ni Tio Martin na wala daw akong puso dahil ayaw ko raw kupkupin ang mga kapatid ko sa ama. Aaminin ko na medyo nakonsensya ako. Pero sa isang banda, unfair naman yata na bigla-bigla na lang ipakukupkup sa akin ang mga kapatid ko gayong hindi ko pa naman sila masyadong kilala talaga. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Cargo. Popoy at Bea, mula nga nang magkasagutan kami ni Tio Martin, ay akala ko hindi niya na ako gagambalain pa. Pero wala yata sa bokabularyo ng Tio Martin ko ang mahiya. Mapilit siya. Gusto niyang masunod ang gusto niya. At ang gusto niya nga ay ang kupkupin ko ang mga kapatid ko na nasa poder niya ngayon. Sinubukan kong huwag sagutin ang mga tawag niya, pero mas lalo lang siyang tawag ng tawag sa ginawa kong pandededma. Kaya isang araw,
Hello? Hello, Nick. Bakit na naman, Tiyo? Hindi ba sinabi ko na sa inyo na wag niyo na akong tatawagan? Alam kong galit ka pa rin sa akin. Dahil pinwersa kita na kupkupin na yung mga kapatid mong nasa Catanduanes nung isang linggo. Alam niyo naman pala eh. Tiyo, hindi tama yung ginawa niyong yun. Pinaasa niyo yung si Mika na kukunin ko sila na kapatid niya. At biniglaan niyo ko on the spot. Para ano? Akala niyo pag biniglaan niyo ako, kukunin ko sila? Pasensya ka na, iyo. Yun lang ba yung sadya niyo? Ba't kayo napatawag? Para mag-sorry? Hindi lang yun. Sinasabi ko na nga ba, may iba pa eh. Ano ho yun? Si Nico kasi, nung nalaman niya na sa Maynila ka nakatira, gusto niyang pumunta dyan. Hindi pa kasi nakakalabas ng Bicol yung kapatid mong yon. Ano kasi baka ako pwede mo siyang maipasyal dyan. Tiyo naman, ayan ka na naman eh. Pala desisyon ka rin eh, no? Wala naman sigurong mawawala sa'yo kung ipapasyal mo ang mga kapatid mo. Hindi ko magagawa yun. May trabaho ako, Tiyo. At buntis ang asawa ko. Sige na, Nick. Kahit Sabado at Linggo na lang. Ako na magsusundo sa kanila pag natapos mo na sila ipasyal. Bakit hindi na lang ikaw magpasyal sa kanila? Iho naman. Nakita mo naman matanda na ako. Mahina na ako. Kaya nga, naghahanap ako ng pwedeng kumupkup sa mga kapatid mo pero ayaw. Tiyo, tama na pa akong konsensya, pwede ba? Hindi ubra sa akin yan eh. Pasensya na. Pero magagawa mo bang ipasyal ang mga kapatid mo? Pagbigyan mo naman sila top 10 si Nico sa school. Si Mika naman, wala man sa top 10 pero matalino rin naman. Reward mo na sa kanila. Makulit ka rin talaga, no? Pasensya na, Iho. Matanda na ako kaya kumukulit na. Sige na, Tiyo. Kailan ba bakasyon ng mga bata? Sa isang linggo, bakasyonan nila. Okay, sige. Pwede sila magstay sa bahay dito ng 2 linggo. Talaga ba, Nick? Samahan mo sila rito. Pareho kami may trabaho ng asawa ko kaya kailangan nila nakasama sa bahay kapag wala kami. Mapapasya lang natin sila kapag weekend. Naku, Nick. Maraming salamat. Di ako matutuwa nito mga kapatid mo. Teka, alam ba nila na kapatid nila ako? Hindi pa. Hindi nga nila alam na pangalawang pamilya lang sila ng tatay mo. Masyado pa kasi silang bata. Lalo na si Mika para maintindihan yung bagay na yon. Gusto mo bang ipaalam ko sa kanila? Hindi, Tiyo. Mas mabuting hindi nila alam. Bakit? Hindi mo pa rin ba matanggap na kapatid mo sila? Dahil magalit ka pa rin sa tatay mo. Tiyo, pwede bang wag muna natin pag-usapan yan? Nick, kung sa tingin mo kinalimutan ka ng tatay mo mula nang iwanan niya kayo ng nanay mo, nagkakamali ka. Tignan mo nga, pinangalan niya si Nico sa'yo. Naiisip ka pa rin niya kahit papano. Kamukha mo nga rin yung kapatid mo na yun, di ba? Tiyo, kapag hindi ka pa tumigil, hindi ko na kayo papupuntahin ng mga bata dito. Sorry. Sorry na. Sige na. I-text mo na lang kung kailan nyo balak pumunta dito na mapaghandaan namin ni Lara. Sige, Iyo. Sige na, Tiyo. Bye. Yay! Sa wakas, nakasakay na rin ako ng Ferris wheel! Ang saya-saya! Nakatakip naman mga mata mo nung nasa tuktok na tayo. Paano ka naging masaya nun? Tiyo, si Kuya Nico, inaasar na naman ako. Nico, tigilan mo ng asarin niyang kapatid mo. Nye, 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 nye. Nico, mag-sorry ka sa kapatid mo. Bakit ako magsasorry, Kuya Nick? Iyakin naman talaga. Sinabi na mag-sorry ka eh. Uy, Mika. Sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Tumahan ka na dyan. Promise, hindi mo na ako uli aasarin? Hindi na, promise. Okay, bati na tayo. Pero ibili mo muna ako ng cotton candy. Mika naman. Alam mo namang wala akong pera eh. E di manghingi tayo kay Kuya Nick. Sabi ni Tio Martin, marami daw siya pera. Shh, Mika. Wala akong sinasabing ganyan, ha? Meron kaya? Natandaan ko, sinabi mo yun nung nasa bus tayo papunta dito. O siya, ito na, 20 pesos. Nico, samahan mo bumili ng cotton candy yung kapatid mo. Tigisa na kayo. Sige po. Yay! Tara na, Kuya Nico, bili na tayo agad.
Baka maubusan pa tayo. Ay naku, Mika, masyado kang excited. Tara na nga. Nico, Iyo, salamat ha. Salamat po sa Tiyo. Salamat kasi pinasyal mo ang mga kapatid mo. Kita mo naman yung saya sa mukha nila, di ba? Salamat kasi nakipagbanding ka sa kanila ngayon. Tiyo, kung iniisip niyo na napapalapit ang loob ko sa kanila, nagkakamali kayo. Ginagawa ko lang to dahil pinakausapan niyo ako. Alam ko naman yun, Nick. Pero masaya pa rin ako kasi hindi mo naman tuloy ang pinagtabuyan yung mga kapatid mo. Nagpapakatao lang ako sa kanila, Tiyo. Nga pala, nakahanap na po ba kayo na pwedeng kumupkup sa kanila? Wala pa nga eh. Pero pinapakiusapan ko pa rin yung kapatid ng nanay nila sa Negros. Kaso parang ayoko naman doon patuloyin yung mga pamangkin ko. O bakit naman? Mahirap din kasi ang buhay ng kapatid ng nanay nila doon. Ayoko namang mahirapan si Mika at Nico. Gusto ko maginhawa ang buhay nila. Bakit ano naman kung mahirap? Ang mahalaga may kukup sa kanila. Ako noon kahit mahirap lang kami, kontento na ako kasi kasama ko naman si nanay. Yun nga eh. Alam mo kung paano maging mahirap. Gusto mo bang maranasan yun ng mga kapatid mo? Ako lumaki ako mahirap at walang ama. Sila lumaking may tatay at malamang kontento sa buhay. Sinusumbat mo ba sa mga bata kung mas pinili silang samahan ng tatay mo kaysa sayo? Oo, hanggang sa pinipilit niyo sa akin na kunin namin ni Lara yung mga pamangkin niyo. Tiyo, magandang pakitungo ko sa kanila ngayon dahil nagpapakatao at nagpapakakuya na rin ako sa kanila kahit papano. Pero wag niyo namang abusuhin ang kabaitan ko. Pasensya na, Nick. Hindi ko na uulitin. Kuya Nick, look po! Ang laki po ng cotton candy na binigay sa akin ng mamang tindero. Tingin nga. Wow, oo nga no. You wanna take a bite po? Share po tayo. Hindi na Mika, busog pa ako. Pagkatapos niyan, gusto mo mag-bump car naman kayo ng Kuya Nico mo? Yes po, yes po! Yay! Popoy at Bea, dahil na nga rin sa pamimilit ni Tio Martin, ay sinubukan kong makisama sa mga nakababata kong kapatid. Bilang kuya nila ay tinutulungan ko naman sila sa abot na makakaya ko. Mabait naman sina Nico at Mika. Pero kahit anong pilit ko, para bang hindi ko magawang mapalapit ang loob ko sa kanila. Marahil siguro ay di mawala sa isip ko na anak sila ng tatay ko at ng kabit niya. Sa kabilang banda naman, tuwang-tuwa ang asawa kong si Lara sa mga nakababata kong kapatid. Madalas niyang nilalaro ang mga ito at dinadala sa mall at binibilhan ng mga damit at mga laruan. Kaya nga lalo kong minamahal ang misis ko dahil alam kong magiging mabuti siyang ina ng mga magiging anak namin. Love? Oh love, akala ko tulog ka na. Hindi ako makatulog eh. Alam mo namang hindi maganda nagpupuyat sa'yo lalo na't buntis ka. Alam ko naman yun. Pero ewan, kahit anong pikit ko, hindi ako madalaw ng antok. Ikaw ba? Ba't gising ka pa? May tinatapos lang ako kontrata para sa kliyente na kikitain ko bukas. Matagal ka pa ba dyan? Malapit na, siguro mga 15 minutes na lang tapos matutulog na rin ako. Ganun ba? May gusto rin sana akong sabihin sa'yo eh. Pwede ba kitang maistorbo? Oo naman love. Alam mo naman na mas importante ka kaysa sa trabaho. Ano ba yun? Love, ano kasi kinausap ako ng Tio Martin mo. Tungkol naman saan? Tungkol sa mga kapatid mo. Ay, sinasabi ko na nga ba? Ano na pag-usapan niyo? Sabi niya, kausapin daw kita at encourage na kupkupin yung mga bata. Kahit kailan talaga yung tiyuhin ko na yun, oo. Sinabi ko na sa kanya na hindi natin kakayanin na kupkupin sila. Pero hindi ba natin kayang gawa ng paraan? Love, alam mo naman nagsisimula pa lang tayo. Sapat lang yung kinikita natin pareho. Sapat lang din yung ipon natin para sa baby natin. At binabayaran pa natin tong bahay. Sakita natin ngayon, tingin mo ba kaya natin magpaaral o bumuhay ng 2 bata? 3 kung isasama pa natin si baby. Alam ko naman yun, Nick. Pero kasi naaawa ako.
Lara, naiintindihan kita kung ganyan ang nararamdaman mo. Kaya nga kita minahal kasi mabait ka at maganda ang kalooban mo. Kaya ka ginigil trip ni Tio Martin kasi hindi siya umuubra sa akin. Kaya ikaw yung sinusubukan niya kasi alam niya sobrang mong bait. Tingin ko naman, hindi niya ako gini-guilt trip. Naiintindihan ko lang yung punto niya. Ikaw na lang yung natitirang kamag-anak ng mga bata. Ng mga kapatid mo. Lara, hindi totoo yung sinasabi ni Tio. Mula nang lumitaw yan si Tio Martin at pinipilit na pakuha sa akin yung mga pamangkin niya, sinimulan ko rin mag-research ng mga natitira pang kamag-anak ng tatay ko kahit labag sa loob ko. Bakit mo naman ginawa yun? Kasi hindi ako naniniwala na wala na iba pang pwedeng kumuha sa kanila. 7 ang mga kapatid ni tatay. Lahat yun may mga anak din na pwede magpatuloy kina Mika at Nico. Pero ikaw ang pinakamalapit dahil kapatid ka nila. Alam ko naman yun. Pero porke ba kapatid ko sila, responsibilidad ko na kagad? Ang unfair naman yata kung sa akin na lang basta-basta iaatas yung responsibilidad na kupkupin sila kahit hindi ko gusto. Kaya ba hindi mo gusto dahil anak sila ng tatay mo? Nick, hindi naman nila kasalanan na naging anak sila ng tatay mo. Alam kong hindi nila kasalanan. Pero hindi mo mayaalis sa akin na galit ako sa tatay ko. Kung alam mo lang yung grabing trauma na naranasan ko sa kamay niya. Kaya nga simula nang umalis siya, sinabi ko sa sarili ko na ayoko na makakita ng kahit anong bagay na may connection sa tatay ko. Pero Nick... Lara, masama na kung masama. Pero mas makakabuti kung hindi dito tumuloy sina Mika at Nico. Ayokong puwersahin ang sarili ko na matanggap sila. Sa ngayon kasi, hindi ko pa talaga kaya eh. At ayoko namang tumuloy sila sa bahay kung saan mararamdaman nila na hindi sila gusto at hindi sila mahal. Naiintindihan ko, Nick. Huwag kang mag-alala, Lara. Hindi man tayong kumupkup sa mga bata. Hahanap ako ng pwede. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan kahit papaano. Kaya huwag mo na silang alalahanin, okay? Okay, Nick. Sige, matutulog na ako. Antayin na lang kita sa kwarto, ha? Good night. Tio Martin, pwede po ba kayo makausap? Ano yun, iho? Sinabi ng asawa ko sa akin na kinausap niyo raw po siya. Para pilitin ako na kunin yung mga kapatid ko. Oo. Naisip ko kasi na kung hindi kita kaya makumbinsi, baka si Lara yung makapagkumbinsi sa'yo. Mabait niyang asawa mo at maswerte ka sa kanya. Yun na nga, Tio eh. Alam niyong mabait ang asawa ko, kaya inaabuso niyo ang kabaitan niya. Pinipilit niyo itanim sa isip niya na dapat naming ampunin ng mga bata para sa ganon, mapilitin na rin akong ampunin sila. Hindi naman sa ganon, Nick. Kunwari pa kayo. Yun naman talagang gusto niyong mangyari kaya kinausap niyo asawa ko eh. Hindi ko kasi maintindihan sa'yo, Nick. Bakit ba ayaw na ayaw mo na kunin ng mga kapatid mo, ha? Pahig naman ang asawa mo, di ba? O ano pang problema? Ano problema? O sige, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Bakit hindi niyo tuluyang kupkupin yung mga pamangkin niyo? Mas matagal na nila kayong kasama, di ba? Mas kilala nila kayo. Pero bakit hindi niyo kayang ampunin sila o patuloyin? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hirap din kami sa buhay. Tama, hirap kayo sa buhay. At guess what, Tio? Hirap din kami sa buhay. Hirap? Anong mahirap dito? Ito, ang ganda-ganda ng bahay niyo. Ito na ba ang mahirap ngayon? Masyado niyo ako nililiteral eh. O sadya nagtatanga-tangahan lang kayo. Nick, wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo. Tiyo mo pa rin ako. At baka nakalimutan mo, nasa pamamahay kita. Kaya may karapatan ako kung sino ang gusto kong patirahin dito o hindi. Bakit ba kasi ayaw mo rito sina Mika at Nico? Gaano ba kahirap na dito mo sila patuluyin, ha? Nakakaangat naman kayo sa buhay. Kayang-kaya mong buhayin ng mga kapatid mo. Ayun. Lumabas din yung totoo kung bakit mo sila gusto sa poder ko. Kapatid mo sila kaya dapat lang sila mapunta sa'yo. Pwes Tio, para magkalinawan tayo, kahit kapatid ko sila, hindi ko sila responsibilidad. Kapatid ko lang sila at hindi anak. Tio, may sarili akong pamilya at may anak kong pinaglalaanan ko ng ipon ko. At hindi kasama sa plano ko na pag-ipunan ng mga kapatid ko na ngayon ko lang naman nakilala. Hindi ako umiirin ng pera, Tio. Kung yan ang naiisip nyo kaya akala nyo mayaman ako. At hindi ko rin kayang buhayin ng mga batang yan kaya pasensyahan tayo. Wala kang puso, Nick. Kaya mong tiisin ang mga kapatid mo. Wala kang puso. Mana-mana lang yan, Tio.
Wala ring puso ang tatay ko, di ba? Popoy at Bea, hindi ko maiwasan na sobrang makaramdam ng galit kay Tio Martin dahil sa pamimilit at panggigipit niya sa akin para sa responsibilidad ko na ipinaako niya ang mga kapatid ko. Bakit ko sila magiging responsibilidad ngayon? Oo, mga bata pa sila pero hindi ko naman sila mga anak para maging kargo ko na. Oo, kapamilya ko sila kung tutuusin pero hindi lang naman ako ang pamilya nila, hindi ba? At ang tingin sa akin ni Tio Martin ay sobrang yaman kaya kung makapagbigay siya ng responsibilidad para sa mga kapatid ko ay ganun-ganun na lamang. At sa palagay din niya ay ako ang magbibigay sa mga batang to ng magandang buhay. Ano ba yan? Ang aga-aga, Mika. Bakit ka umiiyak? Inaway ka na naman ba ng kapatid mo? Hindi ko po siya inaaway, Kuya Nick. Ba't umiiyak to? Sinabi na sa amin ni Tio Martin ang lahat. Ano? Ano sinabi niya? Nakapatid ka raw namin. Nakuya ka daw namin. Iba lang daw ang nanay mo pero kapatid ka pa rin daw namin. O ba't umiiyak to si Mika? Anong kinalaman nun? Sinabi rin ni Tio Martin na ayaw mo sa amin. Na ayaw mo kaming patirahin dito dahil hindi mo raw kami gusto. Dahil hindi mo raw kami love. Bad ka pala, Kuya Nick! Bad ka! Nasaan ang Tio Martin? Umalis siya kaninang madaling araw. Nagsabi ba kung saan siya pupunta? Walang sinabi pero nanghingi siya ng pamasahe sa asawa niyo paluwas ng Catanduanes. Loko na. Nico, bantay mo muna yung kapatid mo. Patigilin mo sa pag-iyak kung kaya mo. Kapatid natin. Nico, wala akong oras makipagtalo sa'yo ngayon. Pasensya na. Saka na natin pag-usapan yung sinabi sa inyo ni Tio. Dali nga. Matawagan nga yung magaling nating tiyuhin. Hello? Nasaan ka? Pauwi na ng Catanduanes. Ano? At iniwan mo mga bata dito? Ayan lang ang naisip kong paraan para makupkup mo sila. Kaya pasensyahan tayo. Ano naisip mo ha? At sinabi mo pa talaga sa kanila na hindi ko sila gusto? Para ano? Para i-guilt trip na naman ako ha? O bakit? Ayun naman talaga yung sinabi mo sa akin kagabi, di ba? Na hindi mo sila gustong patirahin dyan. Alam niyo Tio, kung tutusin kayo ang walang puso eh. Nagawa mong iwan sina Mika at Nico dito na basta na lang. Anong klase kang tiyuhin? At anong klase kang kapatid na hindi kayang alagaan ng mga nakakabata niyang kapatid? Tsaka mo, dadalaw-dalaw naman ako sa kanila. Hindi ko naman sila basta-basta pababayaan. Pero ikaw na muna ang bahala sa kanila ngayon, ha? O siya, babay na. Hello? Tio! Tio! Lara. O Nick, andyan ka na pala. Akala ko nakaalis ka na eh. Lara, binigyan mo ba ng pamasahe pa uwing Catanduanes si Tio Martin? Oo, sabi niya kasi nagkasakit ang asawa niya kaya kailangan niyang umuwi na raw agad. Yun ang sabi niya sa'yo? Oo, naawa naman ako kaya binigyan ko na ng pamasahe. At hindi niya sinama ang mga bata? Bakasyon naman daw nila sa school, kaya tinanong niya kung pwedeng dito muna sila. Babalikan naman daw niya bago magpasukan. Lara, nagsisinungaling si Tio. Hindi na niya babalikan ng mga bata. At hindi totoong may sakit ang asawa niya. Talagang binalak niyang iwan dito ang mga bata. Anong gagawin natin ngayon? Bukas na bukas din. Iluluwas natin ang Catanduanes sa mga bata. Pero Nick, hindi ba talaga pwedeng dumito na sila sa atin? Love,
Napag-usapan na natin to, di ba? Hindi natin sila kayang buhayin. Pero sino pa yung tatanggap sa kanila kung hindi tayo lang, 'di ba? May nakausap na akong pwede pang kumupkup sa kanila maliban sa atin. Nasabi sa akin ni Tio Martin na may kamag-anak ka nanay ng mga bata sa Negros. Ha? Sinong kamag-anak yun? Kapatid ng nanay nila, balityahin nila. Paano mo naman nakilala yun at paano mo siya nahagilap, ha? Eh di naganap ako sa Facebook na baka may iba kamag-anak ang mga bata kasi imposibleng ako lang ang kamag-anak nila. At sinabi mo na dapat nilang alagaan yung mga bata? Ipapamigay mo na lang sila sa iba? Yun ang makakabuti para sa kanila. Ano? Pero Nick, bakit mo naman naisipang gawin yan, ha? Tiyahin lang nila yun, ikaw yung kapatid. At sigurado ka bang mapagkakatiwalaan yun, ha? Mukha naman sila mapagkakatiwalaan eh. Pero bakit ba masyado mong inaalala mga bata? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi natin sila kargo kahit ano pang sabihin ni Tio Martin. Siya lang naman itong mapilit na kunin ko sila eh. Nick, hindi ako makapaniwala na gagawin mo to. Kaya mong tiisin yung mga kapatid mo? Lara, kaysa naman dumito sila pero hindi naman natin sila kayang buhayin na maayos. Hindi naman tayo mayaman eh. Pero hindi rin naman tayo naghihirap. Hindi naman tayo nagkukulang. Nasasabi mo lang yan dahil hindi pa lumalabas ang baby natin. Hihintayin mo ba na magkulang tayo sa pera para ma-realize mo na hindi natin kayang kupkupin ng mga kapatid ko? Iniisip ko lang ang kapakanan mo at ng anak natin, ng pamilya ko. Pamilya mo rin ang mga kapatid mo, Nick. Pamilya? Ngayon lang naman nila ako tinuring na pamilya, ngayon kailangan nila ako eh. Nakakatawa lang, no? Kung kailan namatay ang tatay ko, saka lang nila ako binigyan ng pamilya sa katauhan ng mga kapatid ko. Eh hanggang kamatayan, problema pa rin ang bigay sa akin ng magaling kong tatay eh. Huwag kang ang maingay. Maririnig ka ng mga bata. Alam naman nila na hindi ko sila gusto. Sinulsulan ng magaling kong tiyo. Kahit kailan talaga wala ako na palang maganda sa pamilya ng tatay ko eh. Puro sakit lang ng ulo. Hindi mo lang sila matanggap dahil kadugo sila ng tatay mo. Hindi mo ba kayang isantabi yung galit mo sa tatay mo alang-alang sa mga kapatid mo? Masyadong malalim ang sugat na iniwan ng tatay ko sa puso ko para maghilom. Pero hindi sila ang tatay mo, Nick. Mga kapatid mo sila. Sana ma-realize mo yun. Walang kasalanan yung mga kapatid mo kung ano man ang nangyari sa inyo ng tatay mo noon. Hindi sila yung bunga ng kasalanan ng tatay mo sa inyo ng nanay mo. Kaya sana wag mong sisihin o ibuntong sa kanila yung galit mo sa tatay mo. Kasi kung tutuusin nga, sa lahat siguro ng masasamang nagawa sa'yo ng tatay mo noon, hindi mo ba naisip na sina Mika at Nico yung mga mabubuting bagay na binigay niya sa'yo? Siguro matatanggap ko sila sa katagalan. Pero pasensya na, hindi ko pa rin sila kayang tanggapin sa ngayon. Popoy at Bea, pinag-awayan nga namin ng asawa kong si Lara ang hindi ko pagpayag na kupkupin ang mga nakababata kong kapatid. Lumala ang pagtatalo namin ni Mrs. hanggang sa umalis si Lara sa bahay namin at tumuloy muna sa mga magulang niya. Tinatawagan ko rin si Tio Martin pero hindi na niya sinasagot ang mga calls ko para kunin na sa poder ko ang mga bata. Dahil hanggang ngayon ay nasa bahay ko pa rin sila. Ngayon po ay naguguluhan ako kung dapat ko na bang tuluyang kupkupin nga ang mga kapatid ko sa ama para bumalik si Lara sa akin? Kasi kahit saang anggulo ko tingnan, hindi ko responsibilidad ang mga kapatid ko. At aaminin ko, wala akong masyadong maramdaman na pagmamahal sa kanila kahit pa anong pilit ko. Kaya ang tanong ko, Popoy at Bea, at sa mga kapwa ko listeners, masama na ba akong tao? Masama ba na hindi ko akuin ang responsibilidad na kupkupin ang mga kapatid ko sa labas? Nagsisimula pa lang kami ni Lara na bumuo ng sarili naming pamilya at palagay ko, hindi kakayanin ng budget namin na may 2 agad na bata kaming binubuhay habang hinihintay namin ang paglabas ng baby namin. Isa pa, ayokong kupkupin ko nga sila pero lumaki sila sa isang bahay kung saan wala silang maramdaman na pagmamahal. Dahil nga hanggang ngayon ay hindi ko sila kaya pang mahalin bilang mga kapatid. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Popoy at Bea.
Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako at handa nga akong tanggapin anuman ang maging opinyon ninyo at ng inyong mga tagapakinig sa sitwasyong kinalalagyan ko ngayon. Lubos na gumagalang at naguguluhan. Nick. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Cargo. Mga kapamilya, oras na po natin 2:23 at yan nga po ang pagtatapos ng mabigat pa rin hanggang sa ending ng kanyang sulat. Itong si Nick may bigat ng kalooban. Pero bago po tayo magtungo dyan, para po sa ilang mga napa-private message pa at napa-direct message sa inyong lingkod, tinatanong po, ikaw ba yung nasa music video kanina? Si Piolo Pascual po yun, hindi po ako yun. Opo, si Piolo po. Kahawig, may hawig lang pero wala naman. Wala po akong kinalaman sa music video niyan. Okay, ayan, pero ay nako, ang bigat talaga, ang hirap na may hashtag Dear MOR, Cargo, Dalisay. Di ba nga? Oo, talagang pinagtatagal mo pa ha. Pinagtatagal mo pa, Nick, ang bigat sa iyong dibdib. Pero meron akong isang mensahe dito. Kasi nabasa sa YouTube, sabi ni Berto Beta, no, hindi ka masama. Yan. Dahil nga po yan, dun sa tinatanong nga sa atin nitong si Nick, ang ating letter sender, kung masama na ba akong tao kung hindi ko pa rin tanggap ang mga half-brother and half-sister ko, half-siblings ko. Okay, si Nico and Mika. Ito naman yung ito mga opinion to 'di ba? Mga opinion ng mga kapamilya natin. Sabi ni saan na 'yon? Ito, sabi ni Berto Beta. Kala kasi ng iba ang dali-daling mag-work, puro pasarap. Tapos ipapaako sa iba ang responsibilidad. Kung ako yan, mag-stop ako sa work, tapos yung asawa mo ang bahalang bumuhay sa amin, total maawain naman siya. Di sige. 'Di ba? I mean, wala naman tayong sinasabi rito na legitimate opinion, 'di ba? Lahat ng opinion ay tama. Pero ito nga sabi niya, dagdag pa ni Berto, kung hihiwalayan ka ni Lara ng asawa mo for that reason, then so be it. Wala kang responsibilidad sa mga kapatid mo kasi in the first place, hindi naman ikaw ang nagsabi sa tatay mo na mag-anak siya. Ayan. Maging mabuting tatay ka na lamang sa anak mo. Kala kasi ng asawa mo, madali lang magtrabaho. Nakaka-depress kaya. Ayan, ayan, lalo na alam nyo, I wouldn't entertain the word depressed, lalo na kapag tayo ay nagtatrabaho, 'di ba? Lalo na kapag kapag ang trabaho ninyo is depressing, that's not work you're doing anymore, 'di ba? Umalis ka na diyan kung nade-depress ka na sa trabaho mo. Siguro yung napapagod, okay lang, pero kung nalulungkot ka na sa ginagawa mo, umalis ka na. That's not the right place for you anymore. 'Di ba? Yun lang naman yun. Ayan, pero sige, mabalik tayo dito nga kay Nick, na talaga bang parang hirap na hirap. Paano ko ba tatanggapin 'tong mga kapatid ko, sina Nico at Mika, ang babata pa. 'Di ba? Ang babata pa, pero talagang parang matigas na itong si Nick dahil meron din naman talaga siyang pinaghahandaan ang kanyang pagpapamilya. 'Di ba? Pero ang pinagtataka ko, ba't parang hindi maalaala ni Nick? 'Di ba? Parang hindi maalaala ni Nick yung mga pinagdaanan niya. At syempre yung plano niya na bago nila buuin ni Lara ang kanilang pamilya. Sabi kasi ni Nick, ayokong matulad sa akin yung mga anak ko. 'Di ba? Ayaw niya na maging violente siya sa kanyang anak, katulad ng tatay niya na si Tatay Mando. Ayan, at ayaw niya rin na pabayaan na lang at sinasaktan-saktan nga sila ng nanay niya. Gusto niya maging mapagmahal na ama at maging
good provider para sa kanyang pamilya. I mean, syempre, ibang usapan ito mga kapatid mo to. Pero ang pinagkaiba halos pinagkaparehas nila ay mga bata pa ito. Alam niyo yun, yung parang mga walang kalaban-laban pa sa mundo. 'Di ba? Kung isasagupa mo na yan, I mean yung chances nila of surviving, 'di ba, sa city ay napakababa. 'Di ba? Pwede silang masaktan, pwede silang maabuso, pwede silang hindi mo naman pwedeng ano yan sabihin maghanap buhay na kayo para tulungan ang mga sarili ninyo, 'di ba? I don't know, Nick, kung I would like to commend ang naging diskarte mo noong bata ka, 'di ba, para marating ang kung anumang narating mo ngayon. Sabi mo nga malayo na doon sa isang kahig, isang tuka na pinanggalingan mo noong ikaw, yung nanay at tatay mo pa lang ang magkasama, 'di ba? Kumbaga kahit papaano nakatanggap ka man ng mga hindi magandang salita kasi there was a time dito sa buhay ng ating letter sender na si Nick na nakituloy din siya sa kanyang mga kamag-anak, hindi nagtatagal, nasusumbatan pa minsan. Alam nyo, yan yung masakit na katotohanan. 'Di ba, na nasusumbatan ka pa, napapagsalitaan ng hindi maganda, naaalipin ng sariling mga kamag-anak. Sabihin na natin syempre, ang pang-aalipin is a form of abuse also. 'Di ba, nautus-utusan ka na pagtatrabaho ka ng libre, what have you. 'Di ba, alam natin yan, napagdaanan mo na yun, Nick. Ang sa akin lang naman, 'di ba? Tinanong mo ang aming opinion, gusto mo bang pagdaanan din ng mga kapatid mo 'yon dahil total hindi naman tayo galing sa isang sinapupunan. Pares ng ama tayo, 'di ba? Pero masama ang loob ko ron sa tatay ko, kaya wala akong pakialam sa inyo. Pero isipin mo may ibang buhay ito, 'di ba? Oh yes, nabuo sila ng dahil sa tatay mo. Yes, tama rin naman yung sinabi nitong isa nating listener kanina na hindi mo naman sinabi sa tatay mo na mag-anak ka pa. Yes, nandun na tayo. Pero sa ganang nandyan na yan, 'di ba? Papayag ka ba na yung half-brother mo o half-sister mo ay para na lamang mga kuting? 'Di ba? Parang mga kuting o parang mga tuta na ipinamimigay, ipinaampun, pinagpapasapasahan na lang, bahala na kahit mga pasusuhin pa yan. 'Di ba? Kumaga, sige, dyan na yan sa inyo. Dyan na kumain yan, dyan na, bahala kayo, paluin yan, wala akong pakialam. Pero 'di ba, isipin mo kapatid mo 'yun. Kasi ako ang stand ko talaga dyan, tayo bilang mga tao, okay, half sister, half brother, expected para sa atin, lalo na kung masama ang loob natin, dahil sa nagkaroon tayo ng mga half siblings na ganyan, doon sa isa sa mga magulang natin, 'di ba, na nagbigay sa atin ito. Pero the anger should end there. 'Di ba? Doon sa magulang mo ka magalit. 'Di ba? Hindi doon sa kapatid mo. 'Di ba? Papaano kung nabaliktad ang mundo? Ikaw yung naging bunga ng kanilang bawal na pagmamahalan. At ikaw naman yung pilit na inilalapit doon sa isang pamilya. How would you feel? 'Di ba? Papaano mo mararamdaman na tinatanggihan ka, pati sa'yo galit ka? Wala ka namang kaalam-alam sa pagkakabuo sa'yo dito sa mundong ito. 'Di ba? Parang minsan kailangan natin baliktarin yung sitwasyon 'di ba? Ilagay natin ang mga sarili natin sa lugar kung saan yung parang inaayawan natin para bang tingnan natin yung sarili natin kung tayo ang makakaranas nun. 'Di ba? Matutuwa ka ba? O magiging matapang ka ba? Magiging buo ba ang loob mo, o masisiraan ka na ng loob nang dahil sa nangyayari? Of course, panghihinaan ka. 'Di ba? Panghihinaan ka ng loob, makaisip ka ng hindi maganda, at yung mga ganyan ay hindi magandang iparamdam at ipaalam sa mga bata, 'di ba? Na katulad ni Nico at ni Mika. 'Di ba? Na na lang kayo, pinagpapasapasan, walang nagmamahal sa inyo, hindi ko kayo tanggap, 'di ba? Napakabigat nun. Ikaw ang lumagay. Kahit pa nga sabi ni Nick ng ating letter sender, naranasan ko yung mga ganyan noon, 'di ba? Alam mo, sabi ko nga kanina, I would like to commend you. Natutuwa ako dahil kinaya mo, pare. Kinaya mo
at nakadiskarte ka ng maganda at nailagay ka sa ganyang posisyon. 'Di ba? Alam niyo, naalala ko, no, last weekend meron akong napulot na kuting sa sa harap ng bahay namin. Hinahanap ko yung nanay, wala. Nilagay ko sa kahon, nilagay namin ang aking bunso sa kahon. May interest kasi yung anak ko rin sa mga hayop, sa mga aso, sa mga pusa, at kahit ako. So inilagay natin sa kahon, inilagay ko sa labas ng bahay para kunin doon nung nanay. 'Di ba? Sa pag-asang kunin siya nung nanay. Walang kumukuha. 'Di ba? Until ilang mga araw, sabi nga nung isang kaibigan ko, bakit mo ba inaalagaan? Mamamatay din yan, maano yan. Sabi ko, hindi, lumalaban nga siya sa buhay. Sabi ko, tayo nga may, ang sabi ko sa mga anak ko pala, kung kayo ay magkakaroon ng pagkakataon na ma-extend pa o makatulong sa kahit papaanong paraan, bumili pa ako ng syringe, 'di ba? Para masubukan mapadede yung mga kuting na yun. Sabi ko, pero yung chances of survival medyo napakababa, at kahapon nga parehas na sila nga nawala. But still, 'di ba? At least ginawa mo pa rin. Sabi ko, kung magkakaroon kayo in the future ng pagkakataon na tumulong lang kayo. 'Di ba? Without expecting anything in return. 'Di ba? Lalo na kung ikaw yung may kakayanan. At sana yun yung ma-realize mo, Nick. 'Di ba? Na yan yung pinagkaiba natin sa mga hayop eh. 'Di ba? Yung kakayanan natin na arugain yung sarili nating sa ibang tao nga nanlilimos tayo, sa ibang gumagawa nga tayo ng charity, bakit hindi sa sarili mong kapatid? 'Di ba? Bakit hindi sa sarili mong kadugo? 'Di ba? Kahit pa nga sabihin mo meron kang sariling pamilya, iba yung pakiramdam na nai-extend mo outside of your family yung tulong na kaya mo. 'Di ba? Kung hindi mo man maituring na pamilya pa itong sina Nico at Mika sa ngayon, 'di ba? Kailangan ka nila eh. 'Di ba? Ikaw yung sandigan nila, malaki ang tiwala nila sa iyo. Why don't you just take this as an opportunity, 'di ba? Para baguhin ang buhay nila at mas mapaganda. 'Di ba? Na hindi na danasin pa yung dinanas mo. So, gusto mo bang sabihin ko sa iyo yung masakit na katotohanan, Nick, sa ating letter center? Ang tanong ko naman sa iyo, kasi tinanong mo anong opinion namin. Ikaw ba? Anong opinion mo sa sarili mo ngayon? Because this is what really will matter in the future. 'Di ba? Sa iyong desisyon at sa katigasan ng loob mo. Anong pinagkaiba? Anong pinagkaiba ni Nick doon sa tatay niyang si Mando, na pinabayaan sila, pinagmalupitan sila noon, 'di ba? Na iniwan sila, 'di ba? At nag-iwan pa ng responsibilidad. Anong pinagkaiba mo ngayon dun sa tatay mo na kinagagalitan? 'Di ba? Kung meron kang positibong bagay na may isip, well and good. Pero kung wala, well, it's time for you to realize one thing, 'di ba? Nagiging kaparehas ka na ng tatay mo. Yes, hindi ka nga physically abusive sa mga kapatid mo. Hindi mo sila sinasaktan, pero sinasaktan mo yung damdamin nila by not accepting them. By 'di ba, by leaving them behind, 'di ba? At gusto mong ipasa na sa kanila. Ikaw yung gusto kong sabihin sa iyo, ikaw may oportunidad ngayon o ikaw ang may kakayanan na makatulong. Tulungan mo na lang sa abot ng makakaya mo. 'Di ba? Gastos. Sige, magastos naman talaga ang magpasok pa sa loob ng bahay ng isa pang bibig na pakakainin, 'di ba? Pero after all, lahat naman ay nagagawa ng paraan. 'Di ba? Mas magiging problema pa nga kung kayong mag-asawa ang hindi willing na magtulungan. Ang problema pati si Lara, 'di ba? Kasi kaya lumayo si Lara. Sa tingin ko lang, Nick, hindi naman sa kinokonsensya na kita ng husto. Ito yung mga mga wake up call lang siguro ito. 'Di ba? Mga puntos lang. 'Di ba? Hindi kasi aalis si Lara kasi nakikita niya yung mga bata. Ganyan ka rin ba kapag hindi mo gusto yung tao? Hindi mo natutulungan kahit pa nga kadugo mo? At hindi magandang yan siguro para sa yung asawa na si Lara. 'Di ba? Mga kamag-anak mo to, mga kapatid mo to, bakit hindi mo magawa ng paraan na tulungan? Hindi mo sila kailangan tanggapin right now. 'Di ba? Pero at least yung tulong
'Di ba? Ituring mo na muna silang ibang tao pero pagkatiwalaan mo bilang kapatid mo sa loob ng bahay, 'di ba? Gumawa ka na lang ng mabuti. That's a very good opportunity for you, 'di ba? To better yourself at para matulungan nga yung mga kapatid mo na mapaigi rin yung buhay nila. Ngayon, pag dumating yung panahon na kaya na nila, makakadiskarte na rin, with your guidance, sana tulungan mo pa rin. 'Di ba? Hindi naman na importante na mahal ko tong kapatid ko, gusto ko siyang yakapin. No, hindi pa yan expected sa ngayon. But in the future, 'di ba? You can just imagine na masasabi mo sa sarili mo, 'di ba? Na masasabi mo sa sarili mo na, sige, masama ang loob ko pero tumulong ako. Bottom line, tumulong pa rin ako. 'Di ba mas masarap 'yun kaysa yung gusto kong tumulong kaso masama ang loob ko kaya hindi na lang ako tumulong. 'Di ba bad trip? Bad trip sa pakiramdam mo. Oo, 'di ba? Di bali ng masama ang loob ko. Sige, tutulungan ko na lang rin at bottom line, tumulong ako. Okay na rin 'yun. Mas okay na sa pakiramdam 'yun. Labag man sa loob mo. Pero sige lang, tira lang. 'Di ba? Ay nako, mga kapamilya. Eto, basa muna tayo ng ilan sa mga mensahe ninyo. Dito sa Facebook, ano ba mga opinion ng mga kapamilya natin? Eto. Si G. Mark Mendoza, sabi niya, napuno ng galit ang puso mo. Subukan mong tanggapin ang mga kapatid mo. Ang kasalanan ng tatay mo ay hindi kasalanan ng mga kapatid mo. Ayan, bati naman ang lola ko sa Paris, France. Ang happy birthday, Mommy Lolit. At happy birthday din in advance kay J. Mark Mendoza. Itong nag-send ng mensaheng ito. Thank you. Ayan, si Blyther Katbagan. Aanhin mo rin yan pagdating ng panahon. Aanihin, hindi aanhin. Ayan, aanihin mo rin yan pagdating ng panahon. Tulungan mo pa rin sila. Kapatid mo sila. At least pagdating ng panahon, magpapasalamat sila sa iyo. Ayan, or kahit hindi na sila magpasalamat. 'Di ba? Parang ang para sa akin, kung nakatulong ako, magpasalamat ka. Okay, maraming salamat for the recognition. Tumulong ako, hindi ka nagpasalamat, okay lang rin. Basta nakikita ko maganda ang buhay mo, 'di ba? Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. 'Di ba? Diyos na bahala sa akin. 'Di ba? Siya na ang magbibigay ng reward. Ganun naman 'yun eh. That's how it works. 'Di ba? May mga tao marunong magpasalamat, may mga taong walang pakialam, minsan nga sisirain ka pa nila, pero cargo nyo na 'yun. 'Di ba? Cargo nyo na 'yun. Sa akin wala 'yun. Basta ako, I did my part. I did my best sa pagtulong sa iyo. Ganun na lamang dapat yung mindset natin, 'di ba? Si Marvin, sabi niya, para sa akin, pag-aralan mo ng paunti-unti na mahalin ang mga kapatid mo. Mahirap mapunta sa iba yung mga yan. Sigurado akong grabe ang pagsisisi ang aabutin mo kapag napunta sila sa iba at sila ay napahamak. Forgiveness lang ang kulang sa'yo, Nick. Sabi nga sa jeep, barya lang po sa umaga. Totoo yun. Barya sa umaga. Paunti-unti. Kita nyo, may lulusot din. Paunti-unti. Diba, barya-baryang pagmamahal na muna. Kung hindi mo naman kayang panggigilan sa pagmamahal, yung half-siblings mo, diba? Yung mga half-brother and half-sister mo. Mabuti o maganda ang ugali nila, ikaw ang nasa posisyon para i-improve yun. Diba? Yung pagandahin ang kanilang environment para maging maayos silang mga tao, para, alam mo yun, ang sarap eh. Ang sarap na maayos mong natulungan yung kapatid mo o ang ibang tao nga. Diba? Yung lolo ko dati, tinulungan mo. Diba? Naiayos mo. Pare, huwag ka nang palaaway, huwag ka nang palahamon. Tapos, ang sarap ng kasama. Hindi yung kapag kakasama mo, ganun pa rin siya, pinabayaan mo. Sige, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Diba, manloko ka ng mga tao tapos didikit sa'yo, pati ikaw madadamay pa. Diba? Kasama mo ba to? Hindi, kaibigan ko lang. Diba, ganun yun eh. Pero kapag nga may kakayanan tayo, may impluwensya tayo, diba, na magandang maidudulot sa ibang tao, yun ang dapat nating gawin. Okay? Si Ken Bayonan, sabi niya, hindi ka masama. Hindi ka masamang tao. Hindi din masama yung unahin mo ang anak at asawa mo kasi yun naman talaga ang priorities mo.
Pahupain mo na muna yung galit na nararamdaman mo bago mo sila kupkupin kaysa naman na lumaki silang nasasalo ang galit mo sa tatay ninyo. Ibalik mo na muna siya sa tito mo, dalaw-dalawin mo sila, at syempre ipaliwanag mo din sa mga bata at sa asawa mo. Ayan, pwede rin naman yon. Diba? Pwede rin naman, tito, sandali lang, hindi ko kaya ng isang bagsakan ang responsibilidad. Parating na yung baby ko, diba, nandito itong mga bata, or at least hindi man ako uuwi dyan sa Catanduanes, halika dito, kahit naman na isang buwan, samahan mo kami rito. Isang buwan, umuwi ka sa Catanduanes para makabuelo. Diba? Naintindihan din natin yan, pero nadadaan yan sa mabuting pag-uusap. Pero kapag ang tao ho kasi nakipag-usap na sarado na agad yung isipan, diba, katulad nitong si Nick na laging nandun sa anino syempre ng mga kapatid niya sa labas, yung tatay niya. Diba? Yung galit niya sa tatay niya, wala hong maayos na usapan ang mararating siya. Okay? Hindi dapat ganoon. Alisin mo na yung anino ng tatay mo, pagpahingahin mo na siya. Wala na nga siya dito sa mundo eh. 'Di ba? Mas maunawain ka na kaysa sa kanya. Aba, si Madam Daisy Ansures, maraming salamat po sa inyong pa 60 stars. Thank you, thank you. Ayan. Samantala, si Abigail Enriquez, sabi niya, reminder lang ha, wag rin mag-settle sa abusive partner gaya ng ginawa ng tatay ni Nick. Okay lang na hindi buo ang pamilya. At least, merong peace of mind. Ayan, okay, sige. Pero hindi na tayo bababad dyan, sa topic na yan. Oo, balikan lang natin ng konti itong mga nandito sa YouTube naman. Ayan, si Alma Corsan, sabi niya, para sa akin, labag talaga sa loob ko na kupkupin yan kasi hindi ka pa nakaka-get over sa sama ng loob mo sa tatay mo. Pero mag-pray ka kay Lord. 'Di ba? Ayan, for your best decisions, 'di ba? Talagang makakatulong 'yan. Oo, magdasal ka, 'di ba? Mahirap din kasi yung puro awa. Tapos sabay-sabay kayong ngawa-ngawa. Totoo rin naman 'yun. Oo, kaya legitimate. Sabi ko nga sa inyo, walang opinion dito na hindi kailangan kupkupin mo na, period. Hindi ganoon, Nick, Pero with the realizations na ibinibigay nga ng iba't iba mga tao bukod kay Popoy, pati itong mga listeners natin, at least na you can weigh things over, 'di ba? Na mababalansi mo. Kaya mababalansi mo kung tama ba na paano ba magandang maniobra dito, deal. 'Di ba, Tito? Sa'yo muna 'tong mga bata, pag-aralin mo diyan, sige, susuportahan ko. Basta sandali lang kasi mag-uumpisa na kami ng baby nitong si Lara, palabas na yung anak namin eh. O kaya naman, Tito, sama mo, yung mga ganun, 'di ba? Makipag-usap kayo ng maayos. Ayan, si Blues Clues, sabi niya, nabigla din po kasi si Kuya Nick. Hindi pa siya nag-heal sa sama ng loob niya sa tatay niya. Tapos bibigyan po agad siya ng obligasyon. Kakakilala lang nila yan ng mga bata. Tapos pinipilit pa ng tiyo niya. Okay? Hay nako, etong si J. Mark Mendoza, nabasa ko na yan kanina. Si Seno Gonzales, ako hindi ko kakayanin yun, Popoy, yung makita yung mga kapatid ko na pinagpapasapasahan. Kaya kung ako si Nick, kukupkupin ko yung dalawa. Doon papasok yung salitang bahala na, basta kasama ko yung mga kapatid ko. Yan. Si Zay Mendoza naman, unang-una Nick, walang alam yung mga kapatid mo sa mga ginawa sa inyo ng tatay mo. 'Di ba? Bakit hindi mo subukan tanggapin ang mga kapatid mo at i-let go yung galit mo sa tatay mo? Makakaya ba ng konsensya mo na may mangyari sa kanila? O na mangyari sa kanila yung nangyari sa iyo, na sana maisip mo na kadugo mo pa rin sila kasi balang araw malaki ang maitutulong nila sa iyo. Yun na lang. 'Di ba? Sige, yung iba kasi gustong tumulong kasi gusto nila pagdating ng panahon, meron akong investment sa iyo, ha. Tulungan mo ako, ha. Ano to? Yung pagtulong natin parang bangko, may interest, ha. Hindi, wag dapat ganun. 'Di ba? Iba kapag ganito, kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan ng usapan, 'di ba? Meron talaga tayong dapat na, of course, hindi masama na mag-expect, but
Sabi ko nga, kung makakatulong ka, simple. Kung makakatulong ka, ibabalik sa iyo yung pabor pagdating ng panahon, salamat. Maraming salamat. O kung hindi man sa iyo, sa anak mo, 'di ba? Sa asawa mo, maibalik yung pabor ng pagtulong mo. Maraming salamat. Pero kung hindi rin naman, wala na lang sumbatan din. 'Di ba? Wala na lang sumbatan din. Basta ikaw ay nakagawa ng isang magandang bagay, 'di ba? Mas magandang baunin 'yan bilang legacy dito sa ating buhay. Kaya naman, Nick, pag-isipan mo maigi, kailangan nyo mag-compute ni Lara. Siyempre, naintindihan natin na magastos na 2 bata ang kukupkupin mo, paaralin mo. Siyempre, kung gusto ninyo, hanggat maaari, may mga public school naman. 'Di ba, na libre ang pero at meron pa rin mga gastos yan eh. 'Di ba? Kung paano sila makakatulong sa loob ng bahay ninyo, pwede naman yung mga simple house chores. 'Di ba? Pwede 'yun. 'Di ba? Basta alam mo at sigurado ka na hindi ka tutulad doon sa tatay mong naging abusado sa inyo. 'Di ba? Hindi ka na nga natuwa na ginawan ka ng masama nung bata ka ng tatay mo. 'Di ba? Sana ay maging inspirasyon 'yun para gawan mo ng mabuti yung mga bata na iniwan din ng tatay mo bilang mga kapatid mo. 'Di ba? Mga kapatid sa labas na walang kaalam-alam, 'di ba? Sana maging inspirasyon 'yun na hindi na, nahirapan ako noon eh. Ayoko nang maranasan nila. 'Di ba? Sana maging susi ka sa mas magandang buhay para sa mga batang ito at para na rin sa iyong pamilya. 'Di ba? Ganun 'yun. Basta kalma ka lang, magdasal at magtiwala sa kanya. Kaya thank you, Nick, dito sa komplikado, mabigat na kwento, pero tanggalin mo yung bigat ng loob na yan, tanggalin ang galit sa puso mo, ayan, magiging mas malinaw ang pagdidesisyon mo. Maniwala ka. Yan, maniwala ka sa akin. 11 minutes bago alas 3 ng hapon, mga kapamilya. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating story for today. And of course, maraming salamat din sa mga gumanap sa kwentong ito. Hashtag Dear MOR Cargo. Dalisay. Ayan. Si Nick ay ginampanan ni Dan Capusyon. At syempre, yung batang Nick naman kanina na nabugbog pa nung tatay, di ba? Binosesa ni Cindy Bacena. Ayan, si Tio Martin ay si Jag Kamat ang gumanap. Si Lara ay ginampanan ni Jamie Rubio. Ang batang si Mika, si Kenneth Ansero. Ayan, si Nico naman, si Warly Alagao. At ang nanay ni Nick sa unang batuhan ay si DJ Bea. Ayan, at ang tatay naman na Gina G. Si Tatay Mando. Nagbubukas pa lang ang kwento, galit na galit. Si China Pops ang bumana dyan. Oh, thank you. At siyempre, nakatanggap at nagayos ng ating kwento ay si Mike Elefante at ang ating editor si Joko Loco. Thank you, thank you! Yan, at bukas, nako, Friday na po, no? Hopefully, makakasama na natin si Bea tomorrow. Kumpletong-kumpleto po kaming dalawa. Ayan, kung sakasakali. Meron tayong kwentong pagsasaluhan, di ba? Sa bukas, December 2, dito sa Dear MOR. Kung ano yun, eto, tikman nyo. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Oo, yung ganyang ugali mo, yung likas na malandi. Yung likas na charming, yung walang ka-effort pero ang lakas ng dating. Alam mo bang ang dami mong mapapaasa at masasaktan ng hindi mo alam? Hashtag Dear MOR. Umayos ka. Oh, are you talking about me? I'm sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Oo, na. Well, tomorrow, malaman natin. Maraming masaktan, baka maraming umasa. Well, I don't know eh. Nag-iiba talaga boses ko kapag kaganyan ka. Bukas malaman natin yung hashtag Dear MOR, mayus ka.
Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod sa ngalan ng aking partner na si Bea, di ba si Gorgeous B. Bea. Ako po si DJ Popoy. That's my Popoy na nagpapaalalang stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, please stay happy.